Sa nakikita nyo, sobrang laki ng ating shooter. Ito. Ito yung sangki mga kabi. Diba? Sobrang laki ng mga kabi. Dito mga kabi. Snake skin mosaic ito. Dito. Ayun. Ayan. Ayan mga kabi. Ayun o. Ayun. Ito yung paraminat na rancho mga kabi. Sobrang laki na, no? Sa nakita nyo sa first vlog natin o first intro, ito yung ang aking binablog at ito na yun sila mga kabi, no? Sobrang laki at sobrang ganda na. Good day mga kabi. Today is today mga kabi, no? Kaya I'm going to share with you to how my fish maintain a health and the water is clean mga kabi. Kaya huwag natin patagalin pa. And 1, 2, 3, let's go! Like a Hellcat. Yun. Bago tayo maglinis sa ating pan mga kabi, kukunin natin yan. Yung padumi. Kukunin muna natin ang yung mga fry mga kabi. Kasi sobrang rami na nito. Palagi akong nag-harvest nito mga kabi. Itong Dumbo mosaic natin. Sobrang palagi silang mga anak. Sa araw-araw makakuha ko ng 20 plus. 20 pataas na yan. At ito na yung nung last videos natin. Nung nag-harvest tayo dito. Sobrang laki na. 1 week old pa ito mga kabi. Pero sobrang laki na yon. Kaya yun, ito kunin natin para bakit ko unahin ito yung first steps natin dahil baka madala ito mga fry kapag tayo ay maglilinis sa ating mga pan. Baka lang kasi sobrang liit ang mga fry sa ating mga gapi. Ayun, mukhang sobrang rami ito mga kabi, no? Mukhang nasa 50 pataas na ito. Yun, sa nakita nyo mga kabi, ito yung Dumbo mosaic natin na fry. Ayun. I'm glad that this fry gapi is growth fast mga kabi. Dito, sobrang rami ditong dap niya. Pero, kaso lang, mukhang naubos na sa iba kasi sobrang lakas nilang nag-growth dito. Sobrang bilis mga kabi. 1 week old na pero meron na sila. Sobrang laki na. Lagay natin. Sobrang rami mga kabi, no? In one day lang mga kabi. Ayan. Yun. Kabi. Tignan natin kung mayroon pa ba mga kabi. Mayroon pa mga kabi. Pero kaso lang, sobrang liit na. Sa nakita nyo mga kabi, yan ang female natin. Pregnant na lahat mga kabi, no? Ang iba ay nanganak na. Pero ang iba naman ay hindi pa. Kaya sa araw-araw talaga manganak ang mga gapi, kaya take note. Kaya dapat alagaan yung mabuti yung mga alaga natin kahit na live bearer lang ang gapi mga kabi, kasi hindi natin alam na yan ay mamahaling isda gaya ng Dumbo mosaic mga kabi. Kaya yun, maglilinis na tayo sa ating pan dito at saka doon. Kaya huwag natin patagalin mga kabi. Yun mga kabi, gamit nitong hose mga kabi para mag-vacuum ng tubig. Ito. Taran. Yun. Yun lang ang ginagamit ko, no? Sa araw-araw kong ginagawa mga kabi. Kita nyo mga kabi, hindi na
Pinakita ko rin mga kabi yung mga iba't ibang isda ko. At paano ko sila inalagaan sa araw-araw na aking ginagawa mga kabi. Magpo-feeding tayo sa lahat nating mga isda. Tapos nito mga kabi. I am a differ what you hana and you from Tinaw na ba kayo dadra? Mga kabi, yung ginagamit ko pala ng techniques pag breeding ng gapi ay yung normal technique mga kabi, no? Yung or dispareha silang isapaw sa isang pan or the same pan mga kabi. Wala akong cage breeding parang ganito mga kabi, no? Wala akong ganyan mga kabi kasi ito lang ang aking technique sa normal para mabilis silang manganak. Kung ganyan mga kabi, sobrang liit ang space. Kung ganito, open sila lahat, madali sila manganak. Kaya manganak sila sa araw-araw na 50 plus pataas na yan mga kabi. Yun lang technique. At kung kayo mag-breeding ng gapi ay alagaan nyo mabuti at maintain cleanliness and kainin nyo rin ng live food gaya ng BBS, BB brine shrimp mga kabi, no? Sa nakita nyo mga kabi, sobrang liit na ang dumi, hindi na masyado, sobrang dumi, no? Kaya hindi natin masyado kukunin ang mga dumi para hindi maubos yung tubig. Maubos ng tubig ang mga isda. Kaya kunin nyo lang ang tubig na 50%. Okay na yon mga kabi. Hindi na yun. Sobrang healthy ng ating mga alang isda. At tomorrow mga kabi, no, manganak naman ito mga kabi kasi sobrang cleanliness ang ilang water. Kaya yun, tapos na natin ang first natin. At ito mga kabi, tignan nyo, sobrang laki ng ating mga plants. Tumutubo na dyan mga kabi, no? Yan ang mga oxygen nila mga kabi. Itong hornworm, itong mga plants mga kabi, no? Sobrang ganda nila tignan. Baka pag nito ay ito ay leaves mga kabi. Sa nakita nyo dyan mga kabi, yan lang. Pero ito mga kabi ay tumutubo lang sa ating mga pan. Pero na-observe ko mga kabi, hindi naman siya naglilik or nagliking mga kabi or nabuslot or paubos ang ating tubig. Akala ko mga kabi, ito yung kapag ito kukunin mga kabi or you cut this or yung bibirahin mo ay mabubuslot
yung trapal mo. Kasi direct ito sa lupa natin. Kaya wag natin silang kukunin dahil payapa sila dito at wala namang nangyari sa ating mga isda. Kaya okay lang ito mga kahabi. Pag mayroon tumutubo sa inyong pan, okay lang. At ito din ang nagsusource ng oxygen kasi direct ito sa ating lupa. Kaya yun. Yan, dito tayo mga kahabi. Ito yung harvest natin na barb, Rusty barb mga kahabi. At ito yung mga muli natin. Sobrang laki na, no? At sobrang ganda mga kahabi. Ito yung mga muli natin, no? Ito, sobrang laki na. Malapit na kayo ma-breeder mga Rusty barb natin, no? Kaya alagaan natin mabuti yung mga alaga natin para kita ay makakuha ng income mga kahabi. Take note, itong mga alaga kong mga ornamental fish ay nakakatulong ito sa aking pagtitigo mga kahabi, no? At sa pag-maintain sa mga food mga kahabi kasi sobrang mamahalin ang mga food dito mga kahabi, no? Aquamaster 1 kilogram mga kahabi ay 380 to 440 mga kahabi, no? Yung 1/2 niya mga kahabi ay 220. Kaya alagaan natin mabuti yung mga laging isda natin kasi mamahalin ang mga, kung mamatay lang sila, useless ang ating mga food. Bigyan natin ng time ang mga alagang isda natin para sila ay mabuhay mga kahabi at sobrang healthy. Ito ay hindi ko na ito lilinisin kasi sobrang crystal clear na yung tubig dito kasi. At itong nasa ilalim mga kahabi, yung green ay lumot na yan mga kahabi. At sila din ang kumakain. At ito na yung fry natin na 100 pataas na ito or 200 na mga kahabi, no? Sa araw-araw nakakuha ko ng 50 plus. Pero sobrang bilis nilang lumaki dito mga kahabi, no? Kasi mayroong gap na talaga. Sobrang dami dito. Ito hindi ko nalinisin kasi mayroong mga live food dito nagtatago dyan sa mga dumi. At pagkuha natin mga kabis dumi, baka makakuha ang mga fry. Kaya kukunin natin yan ang mga dumi kapag ganito na sila kalaki mga kabi. Yun, no? Meron ng malaki mga kabi, no? Yung first batch. Yo. At sa next natin mga kabi, no? Tignan natin yung result sa ating mga fry. Fry sa ating Japanese koi. Sobrang laki na, no? Nasa 3 weeks old. At tignan nyo lang sa video kung how to breed Japanese koi. Meron tayo. At meron tayong result na 1,000. At ngayon ang episode 3 mga kahabi sa Japanese koi breeding. At ito na yung result sa 3 weeks old na kalaki mga kahabi. Kaya in 3, 2, 1, let's go! Yun mga kahabi. Sa nakita nyo mga kahabi, no? Yun sila. Yun sila nasa lalim. Sobrang rami pa rin mga kahabi. Sobrang rami. At ito ay outdoor, direct sa sun mga kahabi, para yung alagang isda natin ay mabilis lang lumaki. Ito, sobrang rami pala nito mga kahabi. Hindi ko inasahan at meron na sobrang laki. Yan ang shooter mga kahabi, no? At meron tayong nakuha dito na first batch. Ito yung breeding tank natin, no? Sa nakaraan natin, no? Sa breeding ng Japanese koi. At kinuha ko na yon ang ating egg collector. At ito na At pakita ko sa inyo ang first batch nito mga kahabi, no? Ang tinatawag natin na shooter. Kaya dito mga kahabi, sobrang goldfish dito. Ito yung koi natin, no? Ito mga kahabi, ito yung first batch natin mga kahabi. Sa nakita nyo, sobrang laki na, no? Ito mga kahabi.
Sa nakikita nyo, sobrang laki ng ating shooter. Ito. Ito yung sangki mga kabi. Diba? Sobrang laki ng mga kabi. Nasa 100 plus ito mga kabi. Kinukuha ko sa shooter. Sa 3 weeks old mga kabi, umabot na ang shooter sa 1 inch pataas mga kabi. No? 1/2, meron ng 1/2 dito. Pinakalaki. 2 inch ay dalawa lang. At 1/2 ay rami-rami. At 1 inch rami-rami mga kabi. Kita ko sa inyo mga kabi, yung mga alaga natin. Ito yung mga red natin mga kabi, no? Ito yung ginugroom ko mga kabi. Meron tayong skin mosaic dito mga kabi. Snake skin mosaic ito. Dito. Ayun. Ayan. Ayan mga kabi, oh. Ayun, oh. Ayun, ito yung paramihin natin na strain kasi wala pa dito. Ako ang maparami dito at ako lang ang gumawa ng name nito na snake skin mosaic mga kahabi. Hindi siya dumbur mosaic mga kahabi kasi hindi yung malaki ang dumbur. Kasi hindi malaki ang ear niya. Kaya mosaic lang kasi yung kapay niya ay pattern niya ay mosaic at yung lawas niya ay snake skin. At ito yung ginugroom natin na rancho mga kabi. Sobrang laki na, no? Sa nakita nyo sa first vlog natin o first intro, ito yung ang aking binablog. At ito na yun sila mga kabi, no? Sobrang laki at sobrang ganda na. Ito yung yun mga kabi, no? At pakita ko mga kabi yung mga fry natin sa ating Japanese koi na first ito mga kabi at ito ay doon ay second at ito yung first natin na binibreed. Ayun, marami mga kabi, no? Ito yung Haruaki, Kuhako or White Ogon and Binigoy. Ang parents nito mga kabi. So malaki ito. Yun. Wow, sobrang laki mga kabi, 1,000. Meron ba dyan mga kabi? Ito ay nasa ilalim sa aming bahay para safety sa ating sa ngayon mga kabi kasi yung klima natin ay ulan-init kaya hindi kasi nakapikto yun sa ating mga laga sa ating mga fry. Mga fry ay mahina pa ang immune system. Yun. Yung sobrang rami. So nag-aasdra mga kahabi, no? Yun mga kahabi, natapos na natin yung araw-araw na aking ginagawa. Yung nag-observe ako. First na aking ginagawa ay yung nag-observe ko sa aking mga alaga. Second ay nag-feeding ako. Pagkatapos nag-feeding mga kabi ay kukunin ang natira at ang yung dumi. Kaya yun lang ang ma-share ko today. Kaya thanks for watching mga kabi. 3, 2, 1, bye-bye! Like a Hellcat.